Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Medyo maulan ngayon mga idol, pero syempre hindi tayo magpapapigil na mag-share po sa inyo ng mga ilang tips at kaalaman. Sa araw na ito, i-share ko po sa inyo yung pagbabaklas ng cylinder head at kung paano baklasin yung ating barbula, palitan ng valve seal, tamang kasa ng valve spring. Kaya naman kung hanap mo yung ganitong talakayan, sakaling medyo nalito ka kung paano ikasa to, sigurado para sa inyo itong video na ito. Kaya wag nating patagalin at banatan na natin yan. Unang-una mga padreng, bago natin isagawa yung proseso, dapat kompleto na muna yung ating mga kagamitan. So syempre dapat meron tayong patungan ng cylinder head. Tapos syempre meron din tayo dapat na long nose. Meron tayong long nose. Meron tayong ratchet. Meron tayong 12mm socket. Meron tayong box na G's. Meron tayong martilyo. Meron tayong valve breaker, pantanggal at pagbalik ng cutter valve lock, tsaka meron tayong sapin dun sa cylinder head para hindi gumalaw yung ating barbula. So tara, simulan na natin dun sa makina. So yung mga idol, unang-una tatanggalin natin yung cylinder head cover. So may tatlo po siyang 10mm. Sa pagtanggal niyan, dapat huwag minsanan na tatanggalin to. Dapat ang pihit niyan ay pagkaluwag dito, dito naman, dito. So sabay-sabay dapat. So gawin natin. Kapag luwag dito, luwag dito, luwag dito, pantay-pantay mga idol. So hanggang sa matanggal na natin to. So yan, maluwag na yan. Demo lang natin yan mga idol. So baklasin ko na. So ito yung ating cover. So lagi nyong i-check yung packing kung manipis na o pantay na rito. Dapat palitan nyo na in case sira yan. At pagkatanggal ng cover, makikita natin dito yung push rod, yung guide, tatlong 12mm rocker arm, saka yung kanyang adjuster. So ang una natin gagawin dyan, tatanggalin na muna natin yung rocker arm. Ang una natin tatanggalin ito, itong nasa gitna. So gamit lang tayo ng 12mm. So ganyan ang pagtanggal nyan. So unahin natin tanggalin yan. So lagi nyo yung check, dapat may washer po yan mga idol. So sunod natin itong dalawang tornilyo. Sa pagtatanggal nito, huwag natin tatanggalin ng diretso to dito. Dapat sabay din po yan. So gagamit ulit tayo ng 12mm. So ganyan ang pagtanggal dyan. Lagi sabay. Para hindi na lost thread yung tornilyo. So lagi ganyan sabay. Take note lang mga padreng, sa pagtatanggal itong cylinder head, dapat naka top dead center yung piston, nasa sagad sa taas yung barbula natin. Umaalog ng sabay po yan, hindi tukod, sarado yung barbula. So tanggalin na natin to. Kasi pag tinanggal nyo yan ng hindi naka top dead center, persado, minsan nakatukod dito, tukod yung push rod. So pwedeng masira yung ating makina. O tanggalin natin to, siguraduhin natin na may washer yan. Ayan. At pwede na natin tanggalin yung ating rocker arm. Pwede na rin natin tanggalin yung dalawang push rod. Dito may makikita tayong apat na 12mm na cylinder head bolt. Sa pagtatanggal nito, dapat tapatan ang pagtatanggal. So kalimitan pumapalipit to mga idol. So ang technique dito, pagtatanggalin natin, lagyan natin ng screw dito para hindi siya pumalipit. So lagyan natin yan.
So unahin natin dito. Gagamit tayo ng 12mm na socket. Pag lumuwag na, dito naman. Pag lumuwag, dito naman. Tapos dito. Hanggang sa tuluyan na siyang lumuwag mga idol. So pag maluwag na, kahit wala nang ratchet yan, tanggalin na natin. Pwede na natin tanggalin to at hindi na persado yung ating guide ng ating push rod. So tapatan lang mga idol hanggang sa tuluyan na nating matanggal. So napaka-importante na dapat alam natin yung basic na proseso o pamamaraan. Sa pagtatanggal pa lang dapat tama na para hindi magka-aberya yung motor na ginagawa natin. At sa pagkakataong yan mga idol, maluluwag na sila. So unahin natin tanggalin yung guide. Iangat lang natin. So dito sa dalawang stud bolt nya, wala na siyang washer. Magkabila. Ito na yung nagsisilbing washer. Ayan. At dito sa part na to mga idol, gagamit lang tayo dyan ng long nose para makuha natin. Pasensya nyo na, medyo maulan, sumasabay. So wag nyong kalimutan, meron tong washer dito mga idol. Wag nyong kakalimutan na lagyan ng washer kasi pag walang washer to mga idol, mahihirapang sumampa. Yun lang is dito, so take note. Di baling dito mawala na yung washer, wag lang dito sa part na to kasi dito dumadaan yung langis. O tanggalin ko na rin to mga idol. Gamit lang tayo ng long nose. Okay. At may washer din dyan mga idol sa dalawa na yan. Kunin natin. Huwag nyo kalimutan yung washer dun sa dalawa doon. So pansinin nyo yung barbula, yung valve spring mga idol. Yung magaspang nasa ibabaw, yung pino sa ilalim. Yung pino siya yung matigas, yung magaspang siya naman yung sa ibabaw. Pansinin nyo to, yung valve spring dito baligtad. So dapat etong pino siya nasa ilalim. Okay, natanggal na natin mga idol. So hindi pa natin yan mahuhugot. Kailangan muna natin tanggalin yung nasa side. Gagamit lang tayo ng 12mm na socket. Tanggalin natin yan. At dito sa kanyang side bolt mga idol, meron din po yan washer. Yan, meron siyang washer na tanso para hindi siya mag-leak. At sa pagkakataong yan mga idol, pwede na natin iangat yung ating cylinder head. Ayan. Sa pagkakataong yung mga idol, naangat na natin cylinder head. Ang una nyong i-check dyan dito sa part na to, i-check nyo rito kung basa ng langis. Pag basa po yun ng langis, possible na singaw na po yung ating barbula. So, pero hindi yan ang topic natin. Ang topic natin ngayon, kung paano babaklasin yung spring na to. Paano natin paghiwalayin at papalitan ng valve seal. At dito mga padreng, kailangan natin tanggalin yung ating spark plug kasi nakausli po siya para pag kinalso natin to, yung stopper natin sa hindi siya mabubutas. O tanggalin na muna natin yung spark plug. Yan, tanggalin natin yan. Okay. Tapos, pwede na natin isangkal to dito para hindi gumalaw once na pinukpok natin yung barbula. So, gagamit lang tayo nito. Kung wala kayo nito, pwede kang gumamit ng yung pantanggal ng spark plug. So, pwede nyong gamitin yan. So, ilagay nyo lang ng ganyan. Tsaka natin pupukpukin ng martilyo at kakalas na yan mga idol. Mas mainam kung malaki yung martilyo para isang pukpuk lang. Lalabas na yan.
So siguraduhin nyo na hindi mawawala yung cutter valve lock. Kapag nawala yan, hindi nyo na maibabalik. So tanggalin na natin yung spring. Tapos yung barbula, pwede na nating tanggalin. Ito, dalawa po yan yung ating lock. So pwede na nating tanggalin yung barbula. Tulak lang natin. Hilain lang natin yung barbula. So ayan na. Pag natanggal na natin, so syempre, check nyo kung singaw. Dapat asintay, linisin yan. So ito, demo lang natin to. So papalitan natin to, tong ating valve seal. So sa pagtatanggal yan mga idol, gumamit lang tayo ng long nose. Yan, ganyan lang mga idol. Oh. Yan. Oh. Ito yung ating valve seal. Okay. At ito naman yung ipapalit natin. So demo lang naman yan mga idol. So paano ba natin ikasa to? Siguraduhin natin na malinis to yung paglalagyan mga idol. Linisin nyo to, tapos lagyan nyo ng, patakan nyo ng langis yan mga idol. So hindi na natin papatakan kasi demo lang naman yan mga idol. So siguraduhin nyo malinis yan. Sa pagsasalpak nito, huwag nyong itutulak mga idol. Huwag nyong itulak na ganon, pwedeng mapersang ganon mga idol. Ang tamang pagkakabit nito, paikot, pakanan. Pakanan, abang patulak, pakanan, paganyan mga idol. Ganito, paganon, paikot, para hindi siya mapersa. Parang ganyan. Pasok natin, tapos pitin natin na. Ayan, ganyan lang nagpapalit ng valve seal mga idol. Tapos pwede na nating, siyempre, ibalik yung ating barbula. So ito, nabili lang tong makina na to, halagang 1,500. May binabata yung makina, so kinahuyan namin yun. So iniwan na yung makina para may pang demo tayo mga idol. So ngayon, ibalik na natin to. At dito sa kanyang valve spring mga idol, ito yung sinasabi kong pino, siya yung nasa baba. Pasok nyo lang ganyan. Tapos pasok dito. May mga washer dyan sa loob yan. Pakita ko sa inyo. Ayan o, may mga washer dyan. Isang manipis, tsaka isang makapal na medyo maliit. So may washer dyan na manipis dito. Yung nasa ibabaw niya, makapal, medyo makapal na maliit. So pwede na nating ibalik to mga idol. So ang ginagawa ko dyan mga idol, para hindi tayo mahirapan, kahit may sapin na ganito, kahit may sapin yan mga idol, minsan pahirapan din yung pagkakabit. Ngayon ang ginagawa ko, sinasapin ko to dito. So sapin natin, ayan o, ganyan mga idol, ayan. Tapos kabit natin to. Tapos ito, yung pinakamaliit, siya yung sa loob. Yan, ganyan lang mga idol. Tapos gamit yung ating lakas, ito naman, siya yung pampapasok natin dito. So pepeso lang tayo mga idol. Dito. Maganda kung may basahan kayo. Yan, yeah, pesto. So yun, ganun lang mga idol, at ikasunod natin. So yan, pwede na natin ibalik mga idol. Meron dito yan na dowel, 3 piraso mga idol. Tsaka may gasket dito. So siya, wala na siya. So pandemo lang naman, ito yung topic natin. So ibalik na natin. Pagkabalik, pre, babalik na rin natin to, yung may washer na dalawa dito. Yan. Yung isang washer dito. Tapos syempre yung ating guide mga idol, wala nang washer. Yung kabila. Tapos higpitan na natin. So yan, bagyang higpit lang, pwede na natin kabit yung dalawang push rod. Sa pagkakabit nito mga idol, dito gawing kanan.
Ayan o. Tapat nyo lang mga idol. Kakawit yan o. Sa kabila, gawing kaliwa. Shoot nyo lang gawing kaliwa. So yun mga idol. At pwede na natin kabit yung ating rocker arm. Tapos yung kanyang tornilyo, 3 piraso na may washer mga idol. So ayan. Pwede na nating ibalik. Itong isa dito. At yung isa doon sa kabila, may mga washer po yan. Tapos sigpitan na natin. Ayan, maigpit na. Huli natin yung side bolt. Huwag kalimutan yung washer. Paigpitan natin yan. So, pwede na natin ikabit yung ating cylinder head cover. Tapos yung 3 tornilyo. So, yung gano'n lang mga padreng. Sana nagustuhan nyo yung ating tutorial sa araw na ito. Mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong vlog at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Pwede po kayo mag-comment kung ano yung ating i-content. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.